and then, okay, it's 9 o'clock. Okay, so alam naman natin, kahit konti yung nakapasok, we will, how do you call that? Adhere to the time. Okay, so 9 o'clock. Ayan, so once again, this is Gorography. It's a free let review hub. So if you want to do Mac boards, nasa pre-board na po tayo. It's free naman po. Mag-message lang po kayo sa Blue App. Okay, ulitin ko po ulit, sa Blue App na po kayo mag-message kasi yung mga nagme-message dito sa TikTok, pinapapunta ko na lang din po sa Blue App kasi doon nga po yung GC. Yan. So ayoko namang mag-send ng link ng ng blue up dito kasi nga bawal, napaka-sensitive tong TikTok, okay? Ayan. All right. So, welcome to Gurograbi. Meron pa pala tayong sorry, nabanggit ko naman. Yung red up natin, marami na pong videos doon. So, yung mga na-miss nyo, andun na rin po. Okay, ano pa? Ang ating live is Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Okay, so Tuesdays, yung Gurograbi natin, mga high yield na Gen Ed. Prof Ed, ang Thursdays, nagpapalit na intensive discussion ng Prof Ed at saka Gen Ed. And then Saturdays is social science majorship. Okay, ready? Battle of the brightest tayo ng science ngayon. Number 1, which organelle is known as the powerhouse of the cell? Ito pinakagasgas sa lahat ng gasgas. Okay? Ano ba yung blue up? Yung mukha libro. O, Englishin nyo na lang po yon. Okay? Alright. Mukha libro. Yan. Yun po yung blue up. Yan. Nung bago din ako sa TikTok, sabi ko, ano kaya yung blue up na sinasabi nila? Okay, so sabi ni Ma'am Mai, mitochondria. Sabi ni Celestina, on time si Ma'am Celestina. Okay, mitochondria. Okay, or mitochondrion, it's the same. Alright. Kasi nga po, lumalabas din po yun ha, yung sabi niya na, ano yung naproproduce dun sa mitochondria. Kaya it's called powerhouse of the cell. It's called ATP. Okay? Kasi nga po, alam naman natin sa let, binabaliktad minsan yung tanong. Okay? So, dapat, pag may nakita kayong tanong na ganyan, ano nyo, namnamin nyo yung question. Okay? Memorize nyo kung pwede. Okay? Yung mga details doon. Alright? And, doon na produce yung most of the energy ng cell, which is ATP, okay? Through what? Through cellular respiration. Okay? All right. Number 2, which blood vessel carries oxygenated blood from the lungs to the heart? Okay, yan. So, alalahanin nyo yung ating, ano dito, ang ating, how do you call that? Mnemonics na A at saka V. Yan. Number 2, which blood vessel carries oxygenated blood from the lungs to the heart? Okay. So, A, tapos V. Yan. A at saka V lang yung ating mnemonics dito, if maalala nyo. Okay? A, A, tsaka V. Yan. Ito, sabi niya, from the lungs to the heart. Aha, ba't nawala na? Ayaw niyo na. Ayaw niyo sumagot. Okay. Nakalimutan niyo, A is for away, diba? Diba? Tapos V is for visit. Sabi niya, lungs to the heart. Okay, so ano yung lungs to the heart? Away ba yan to the heart or visit yan? I-visit niya yung heart. Okay, arteries rin naisip ko. Okay, so let's see. Alright, so the answer here is vein. Okay, kahit wala yung pulmonary, okay? V, kasi papunta dun sa heart. Okay? Yan. So, minsan, most of the time, hindi nalagay yung pulmonary. It's just vein. Okay? So, tingnan natin. Alright. So, sabi ko nga, yung mnemonics natin is A for away, tapos V for visit. Okay. Pero, ito usually ang tinatanong, yung oxygenated lang naman. Pero, linagay ko na lang din yung deoxygenated. Kasi, di ba, dapat advanced tayong mag-isip. Di ba? Teachers tayo eh. Okay. So, away from the heart, sabi niya, is A for aorta. Okay. This is oxygenated siya. Tapos yung vein, oxygenated pa rin, visit the heart. Ibig sabihin, papunta sa heart. Okay? Ito naman, deoxygenated pa rin tayo. Deoxygenated na rin tayo. Still, A pa rin. So, pag artery, pulmonary artery yan, away pa rin yan. Pag deoxygenated. Tapos, pag papunta, still V, vena cava. Okay?
Alright. Pulmonary po as in yung pulmonary sa breathing, kasama po kasi yun sa definition ng, yeah, of course, pag sabi naman natin pag sa pulmonary, nasa ano tayo, nasa respiratory system tayo. Okay, number 3. Oh, ang dami bigla. Yeah, na-miss ko na talaga yung ganito kadami. Okay, guys, so i-plug ko na lang, shameless plug. Okay, so this is Gurography po. It's a free let review hub. Okay, so if you want to do mock boards, mag-message lang po kayo sa Blue App. O, nagtanong po si Ma'am Mai, at saan po yung Blue App? Okay, yun po yung, i-English nyo na lang to, Mukha Libro. Okay, yan. Libre naman po yon. Okay, yan. And ang aking free live po is TTHS. Okay, and meron na rin po tayong Red App. Yan, marami na po akong videos doon. Marami pong natuwa dahil maraming lumabas, especially daw sa Gen Ed. Okay, yan. So, if you visit my Red App, okay, yung alam niyo na, baliktarin niyo yung TY. Okay, if you visit paano na rin po, just to support my ano account is mag-subscribe. Okay, again, number 3, which kingdom includes mushroom? Fungi, sabi niya. Kingdom includes mushroom. Okay, which kingdom includes mushrooms? And of course, the answer there is fungi. Okay, hindi po plante. Alright, but it's good. Okay, at least if you tried. Okay, okay naman po yan. Okay, papatap-tap naman po yung ating live, please. Ang dami nyo na po dyan. Okay. Ito yung mga five kingdoms, okay? Sometimes six yan, pero ito talaga yung main, okay? So, A, P for plante, A for animale, P for plante, F, F for fungi, P for protista dito naman, and then monera yung M, okay? So, animals play football past midnight, okay? May mga sources na anim yung lumalabas kasi hinati yung monera, okay? Natin yung Monera. But this is the main, okay? Animale, syempre animal. Yan. Okay, plante, mga plants. Fungi, ito yung yung energy nila is they absorb from dead or living things. Okay, like naglalabas sila ng enzyme and then they absorb. Okay, so this is not hindi parehas doon sa detrivores. Okay, yan. So because saprophyte po yung fungi. Okay, lumalabas din po yun, wag kayong mabudol ha. Yung saprophyte po, yes, they feed on dead or decaying matter, pero nag-produce sila ng enzyme to absorb. Yung detrivores po, sila yung talagang mechanically na kinakain ba nila, okay, yung dead, okay, or decaying matter like earthworm, okay, yan. So protista, ito naman yung wala nang paglagyan, okay? Hindi siya animal, hindi siya plant, hindi siya fungi, it's protista and mostly single-celled siya. Ano yung example niya? Amoeba, euglena, slime molds, ganon. And then yung monera naman po, ito yung mga walang nucleus, okay? Very simple cell. Sabi yan, no nucleus. Okay, or nucleus siguro yan. Okay, number 4, which scientist, ay, ito pala hindi ko natanggal. Which scientist proposed the theory of evolution through natural selection? Sa biology na po kami ng science, kaya po yung mga ganyan po medyo alam ko. Oh, very good. Okay. Alright, so which, ay nawala na naman. Buti na lang bumagsak sa 60. Ganyan talaga yung ano. But still, I'm happy. Okay? All right. Which scientist proposed the theory of evolution through natural selection? Okay, alisin niyo po yung Filipino dyan. Sabi ni Young Cutie, Charles Darwin, Charles Darwin. Okay, keep on tapping the live, guys. Please keep on tapping. Yan, nakukuha na natin yung ano, hindi na po na tayo na RRR, so at least hindi na kailangan magtagal para makita yung ating live. Okay, very good. Yes, so the answer there is, tama po kayo. Okay, yun pala yun. Alright? So the answer there is Charles Darwin. Okay, yan. Ang lumalabas po nung yung ano sa natural selection is yun yung nag-e-evolve, okay, yung traits. So sino man yung may favorable traits, lumalabas po yun ha, favorable traits. Kung sino may favorable traits, sila yung magsa-survive. Okay. Number 5, water is composed of hydrogen and oxygen in what ratio? Keep on tapping the live, please. Salamat po. Thank you for liking the live.
Okay. Again, water is composed of hydrogen and oxygen in what ratio? This is more on analysis din talaga. Okay, madali yung sagot. Okay? Madali yung sagot. Maintindihan nyo lang talaga dapat. 2:1. May mga hindi ako nakikita na ano. Okay, don't worry, visible po kayo, okay? Yan. May ibig sabihin pag hindi visible yung ibang yung ano, yung mga sumasagot, may problema pa rin yung ating account. Pero nakikita ko naman pag sa cellphone ako tumitingin. All right, very good. Yes, so of course, the answer there is tama, 2:1 kasi 2 hydrogen atoms for every 1 oxygen. Kaya nga H2O. Okay. Ayan. So, mabilis ang plug ha. Mabilis ang plug. If you want free Macboard, message lang po sa Blue App. Number 6. Alright. Which substance has a pH of 7? Water or vinegar? Ito maraming nagkamali. Okay, again, which substance has a pH of 7, water or vinegar? Grabe. Ginagawa mo TikTok sa aking ano, pinapakunti-kunti mong inaalis. Again, which substance has a pH of 7, water or vinegar? Paano na lang po guys, pa-follow nyo na lang po ako kasi nagloloko pa yung ating account. Yan, so nag-iitim yung ano, yung ating live. So, pa-follow ko and then kapag binalikan nyo ako tapos itim pa rin, wait for a few minutes. Okay. Alright, very good. So, marami ng tama ngayon. Wala pa atang nagmali. Okay, very good. Yeah, so the answer there is water. Okay, kasi nga, di ba alam natin, yan. So, neutral lang yung 7. Pag below 7, acidic. Okay, pag above 7, basic or alkaline. Okay, for example, yung alkaline, baking soda or soap. Okay, so wag nyo pong kalimutan kasi yung iba, minsan na naguguluhan, akala nila more than 7 is yung acidic. Hindi po, okay? Pag mababa po sa 7, it's acidic. Pag mas mataas po, basic or alkaline. Okay. Number 7, which particle has a negative charge? Yan. So, alam naman natin kung ano yung mga particles, di ba? Ano ba yon? Electron, proton, neutron, yan. Neuron, neuron, neutron, yan. Negative. Na LSS ako dun sa na 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 na. Okay, yes. So proud of you guys. Okay, yan. Very good. Okay. So the answer there is electron. Yes, electron. Okay, so let's see. Okay, so pag electron, okay, negative na po yan. Okay, so ano yung location niya? It's orbiting around the nucleus. Okay, pag proton, P for P, positive, okay, inside the nucleus po siya, nucleus. Alright, and neutron, okay, neutral. Okay, so at least hindi kayo maano, unless ang maisip nyo is N4 negative. Okay, yan. So, neutral, at least neutron, neutral. Okay, it's inside the nucleus. All right. Number 8, which element is required for making stainless steel? Okay. Chromium or helium? Sabi ni Mamay, parang nakikita ko po yung mga particles sa plasma. Yes. Okay. Alam mo, Ma'am Mai, or yes, Ma'am, or Sir, Ma'am, Sir ka man, ano, Ma'am ka ba, Ma'am Mai? Ganyan ako kakulit nung nagre-review ako. Pero look what it brought me, di ba? Yung sobrang kakulit ko, yun, nagbibigay ako ng, ano, rina-rationalize ko, ganyan, o di. Kaya nag-top din ako, di ba? So, keep on doing that. Alright, and yes, the answer there is chromium. Okay, kasi yun yung, tawag doon, yung chromium, yun yung nagpro-produce, okay? Pag nag-react siya with oxygen, nagpro-produce yun yung protective film na nako-cover yung iron. Okay, yan. So, kaya yung iron, hindi siya nag-rust. Okay, and at least meron siyang 10.5, okay, para maging stainless steel. But nabasa ko is usually 18% ang merong chromium, yung mga stainless steel natin.
Number 9, which gas do plants absorb during photosynthesis? Okay, so ito parang nung last time parang ang dami pang nag-isip. Okay, ang tagal may sagot eh, 'di ba? So which gas do plants absorb during photosynthesis? Yan. Yan. So syempre kung kailangan ng plants, ibig sabihin nun, yun yung binibigay natin, 'di ba? O ganyan naman tayo, 'di ba? Pag may nangangailangan, nagbibigay tayo. Oy, char. Okay. Alright, carbon dioxide, CO2, sabi niya, carbon dioxide. Okay. All right, very good. Yes, and the answer there is, okay, yes, it's carbon dioxide. Kasi yun yung hindi natin, yun yung binibigay natin, di ba? Because plants need it. Okay, but anyway, ito yung photosynthesis. Okay, so saan nangyayari yung photosynthesis? Lumalabas din po yun sa leaves. Okay, sa chloroplast. Okay, all right. So, ano yung tinetake ng plants? Okay, carbon dioxide, water, tapos sunlight. Yan. Tapos ano yung gini-give out niya? Of course, oxygen and then glucose. All right, or the sugar. Nasabi ng friend ko, sugar. Okay, keep on tapping the live, please. Yan. So, if you want to do Macboards, mag-message lang po kayo sa Blue Up. Please, Blue Up na po. Papupuntahin ko lang din po kayo doon pag nag-message kayo dito. Okay? Yung marami rin po akong video sa Red App. Yan. Mga actual questions sa LET. Marami po akong pinalabas doon. Okay, to support me, please ano na lang po, subscribe. Number 10, the tendency of an object to resist changes in motion is called, okay. Okay guys, usually hindi natin inuulit yung live natin ha. Hindi. Ngayon lang kasi hindi natin na-record to last time. Okay, kaya inulit ko. But most of the time, iba-iba po yan. Alright? Number 10, again, the tendency of an object to resist changes in motion is called, uy, marami nagkamali dito dati. Okay, may sumagot ng letter, nag-start ng letter G, yung mga ganon. Gen Ed po ba to? Yes, Gen Ed po siya. Yes, Gen Ed po. Yes. Okay. Inertia, sabi niya. Uy, ba't may sumagot pa ng chromium? Inertia, sabi nila. Okay. Okay, tama naman po. Alright, yan. So, inertia. Okay, last time, ang daming sumagot ng gravity, may sumagot ng mass, 'di ba? Pero ito yung inertia, ito yung, yun nga, tawag doon, nagpapatigil. Okay, yan. First law, inertia, sabi niya, yan. So, it resists changes. Okay, so, sa inertia, it's more mass, okay, more inertia. Ibig sabihin, the heavier, okay, mas malaki yung inertia niya. Okay, nga naman. Okay, number 11, light travels fastest through, okay, ito yung may joke ako last week, tawang-tawa kayo. Okay, so number 11, light travels fastest through, okay, yung mga ano na yan, is it solid, liquid, gas, plasma, vacuum, ganon. Okay, sabi, sabi, leave, sabi ni, ay, nako, may nang ano dito. Ay, mali, sabi niya. Okay, alright. Vacuum, air. Okay, gas. Okay. So let's see. The answer there is vacuum. Okay? Kasi yung you can just imagine yung light, okay? Kung kung solid, 'di ba? Hindi talaga nakakapasok 'yon. Eh yung vacuum kasi empty space po siya. Vacuum pala, yes, nakalimutan nyo lang po. Okay? So, ang ano ko dati dito is LV. Okay, yan. LV. Yan. Louis Vuitton. Okay? So, light travels fastest sa vacuum. Kasi nga po, empty space po siya. Okay? Alright, so ito po. Okay? So sound, okay, travels fastest in solid. Okay? So you try to you try na i-hit mo yung 'di ba yung ganon, 'di ba? Ang lakas ng sound. Okay, yung heat, okay, heat through conduction travels fastest in solid. Pag light travels fastest in vacuum. Okay? And uh, diffusion, meaning halimbawa nagwisik ka ng perfume, okay, it travels fastest in gas. Okay, yan. So, yung if maalala nyo, yung study body ko dati,
kwento ko lang. Mahilig po kasi akong ano dati din identification. Hindi ako naglalagay ng option. Gusto ko talaga tagos bungo yung pagre-review namin. So sabi ko, light travels fastest through. Tapos ang sagot niya, wall, sabi niya. Tapos hindi niya talaga alam na mali yun. Tapos tawa kami ng tawa, hindi niya nagigets kasi wall talaga yung nasa isip niya. Yun, tapos nung sinabi namin, siguro laging ka nakikinig through the wall, nakikipagchismis ka, tapos tawa siya ng tawa. Okay? Alright. Okay, that's why mas nauna ang light kesa sa tunog. Yes, the kidlat. Yes, tama po. Okay, yan. So, kung halimbawa, yung light travels fastest through vacuum. So, syempre, next na is gas, tapos liquid, di ba? So, the thicker yung molecule, okay? Or the more compact yung molecules, the more na hindi makakatravel yung light. Kaya, pansin nyo, wala yung liquid dyan, liquid kasi 'di ba liquid is parang nasa gitna lang siya, okay, in everything yan. Number 12, the earth crust is divided into continents or plates po ba yon? Okay, again, the earth crust is divided into continents po ba yan or plates? Okay, so in fairness wala nagkamali dito last time. Keep on tapping the live po guys habang nanonood kayo. Yung sa light, air, air or glass. Ano po yung mame? Hindi ko po gets. Alright, plate, plato, 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 okay. Na-RR yung ating live guys kasi hindi siya hanggang nasa 50 lang siya. Pero I'm very happy kasi dati pag na-RR talagang bagsak hanggang 10 yan. Walang nakakapasok. Okay, tectonic po, gaya ng tectonic plates. So, galing-galing naman yan. And tama po kayo dyan. Good job. Okay, so plates, specifically yung tectonic plates and the continents are on top of the plates, 'di ba? The continents are yung where we live. Plates, ulam na lang kulang. Anong ulam niya ngayon? Adobo sa amin, hindi pa ako kumakain. Number 13, magma that reaches the earth surface is called. Ayun. Malala ko dati, paborito ko yung science teacher ko nung grade 7 ako. Perfect ako lagi sa Ito yung isang question niya. Yan. Eh dahil inspired ako, alam ko yung sagot dito. Oo, dava. Okay, lava chocolate, lava, tama. Okay, so the answer there is lava, tama. Okay, my gosh, ang bilis nila baka nasa grade 12 na sila. Mamay, student ka pa lang po ba, Mamay? Yan. Ayan. Okay, so lava. Okay, so ito pa yung usually na lumalabas. Okay, tawag doon, ayun, lumalabas na yung ating live alert. Alright, so guys, this is for let review ha. Pero dahil nagpapagurograbe po ako, marami po talagang pumapasok dito ng mga estudyante kasi ine-enjoy daw nila. Kasi yung ating Gen Ed is thematic. Okay, yan. So pag magma, nasa loob pa lang po yun. Okay, pag lava, lumabas na po yun. Okay, yun lang naman. Graduate na po kami, review era. Oh, okay. Pag wala po lava, di po ba pwede igneous? Uy, meron pa rin lava, hindi pwedeng wala. Okay, so lalabas din po tayo dyan. Okay, sa igneous. Okay, so pyroclastic flow. Ito yung nag-flow-flow. Okay, yan. Yung magkakasama na lahat. Okay, and then pyroclastics. Okay, yan na yung, usually yung pyroclastic, yan yung nasa air, di ba? Yan. Kasi nga, sumabog siya. Alright. So, ito naman yung obsidian. Ito naman yung black organic glass, okay, na na-form pag nag-cool yung lava. Okay, and that could also, sa igneous. Okay, maging igneous rock din po siya. Okay, ito yung caldera at saka vent. Okay, so dati hindi ko alam. Okay, tong dati, akala ko yung caldera, yun na yun yung yung labasan. Okay, nung magma or lava. Hindi pala. Yung vent pala yung labasan. Yung caldera is pag wala na yung magma, 'di ba? Di bumabagsak na siya, 'di ba? Kaya minsan yung caldera ang laki.
'Di ba? Yan. So, depende kung paano sumabog. So, pag wala na yung magma, magiging kaldera na siya. Kaya nga, I think, kaya nga yung sa, ano, sa Tagaytay, 'di ba, is naging lake na yung, naging lake na yung kaldera doon. Okay, yan. So, kaya ko dinagdag to yung vent kasi nakita ko nung nag-ano ako, gumagawa ko ng questions for Gen Ed. Nakita ko na lumabas tong vent. Okay, yan. Number 14, the moon shines because it produces its own light ba yan or reflects sunlight? Okay. All right. Again, the moon shines because it produces its own light ba yan or reflects sunlight? Okay. Produces ba yan or reflects? Kahit yun lang yung sabihin nyo. Oh. So in fairness, ha? Last time, ang daming nagkamali dito. Okay, 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 okay. Very good, guys. Yes. So it reflects sunlight. Kasi nga, alam naman natin, the moon is just a satellite, di ba? It's just a satellite. Okay, so hindi siya star. So wala siyang ningning. Oh, okay. Wala siyang ningning. Sabi, nagre-reflect po yung moon sa sunlight, kaya po may phases of moon. Ang galing-galing. Yes, kasi yun yung sinisinagan ng sunlight. Ang galing-galing. Alright, number 15, which season occurs when the northern hemisphere is tilted towards the sun? Okay, actually, dapat ang question dito is, which season in northern hemisphere na yan occurs when the northern hemisphere is tilted towards the sun. Ang hinahanap po dito is kung ano yung season dun sa northern hemisphere. Kasi yun yung nakatilt towards the sun. So, kung ano yung season ng northern hemisphere, kabaliktad doon sa southern hemisphere. Okay? Yan. So, tilted towards the sun. Okay. Ella, Ella, Okay, sabi ni Jesus, summer. Okay, guys, so ano po ha, let review po tayo. So if you want to do, nasa pre-board na po kami, it's free. Yan, so if you want to join, mag-message lang po kayo sa Blue App. Ano daw po yung Blue App? English nyo na po to, mukha libro. Okay, mukha libro. And then the answer, okay. All right, natural satellite, satellite. Okay, very good. Okay, so the answer there is summer. Yes. So you can just imagine naman, 'di ba? So ito, tingnan nyo. Pag ito yung northern hemisphere, nakatilt towards the sun, syempre, 'di ba? Naka-concentrate yung sun doon, nagiging longer yung days. 'Di ba? Yan. So for example, one time papunta ako sa Mongolia. Ganon. Tapos nasa border ako ng China at saka Mongolia. Nagulat talaga ako. 9 o'clock na ng gabi. Ano, maaraw pa din. Nagulat talaga ako. Parang ganun, yan. Okay, so of course, pag summer doon sa northern hemisphere kung nakatilt, syempre kabaliktaran sa southern, magiging winter na po siya. Okay, ang saya talaga mag-aral ng science, nakapagod lang magturo. Ay, teacher pa kayo nung ano? Oh, favorite ko dati yung science nung elementary high school ako. Parang nag-iba na yung ano ko, yung favorite ko. Alright. Number 16, which cloud type usually brings rain? Okay, marami nagkamali po dito last time. Okay guys, masabi ko lang ha, hindi porke inulit ko to, ay inuulit ko po lahat yung live ko. Hindi po, ngayon lang po to kasi hindi ko siya na-record last time. Usually talaga, ano, so baka next, ano is, baka Filipino tayo. Ay, tapos na yung Filipino. Okay, tignan ko kung ano yung sa next na roster natin. Okay. Ganda po yung science fave ko. Ayan. Okay, cumulonimbus. Ay, pinasikatan tayo ni ano? Pinasikatan tayo ni Ma'am ano, Celestina. Okay. All right. So, nimbus, okay. Ate, nasagot ko po to dati ha. Oh, sige na. Sige na. Alright, so tama naman yung cumulonimbus. Okay, so tignan natin. So ito yung apat talaga siya. Okay? Apat lang. Okay, so cirrus, yan yung parang feather siya. So you can just imagine pag ganun naman, di ba? So it's usually fair weather ang ibig sabihin. Pag cumulus, okay, ito yung clouds, fluffy, fair weather pa rin siya. Okay, sunny days. Pag stratus, ito yung parang na-cover yung ano, horizon ng clouds. Yan, tapos
gray siya. So, ibig sabihin, sabi niya, it may bring light drizzle or mist. Kasi 'di ba, parang pag nakita natin yun, nagbabadya, 'di ba? And then nimbus, alam naman natin yan, yun na yung dark gray. It brings rain. Okay. And then, sinama ko yung nimbus stratus at saka cumulonimbus kasi meron ako na-encounter na tanong sa let na sabi niya na, at saan ba yan? Ito, thunderstorm. Ano daw yung nagbe-bring ng thunderstorm? Okay, so cumulonimbus po yon. Okay, mga thunderstorm. Pag mga steady rain lang or snow, yung tamang-tama lang is nimbus stratus. So, kumbaga, kinds of nimbus clouds to. Okay, so nimbus stratus, tamang rain lang or snow. Okay, pag cumulonimbus, heavy rain, thunderstorm, lightning, hail, and tornadoes. Okay, yan, yung cumulonimbus. Number 17, organisms that make their own food are called. Okay, wag niyo po akong bigyan ng tanong na producer. Okay? Okay. Again, organisms that make their own food are called. Okay, so let review po to ha, guys. Pero yung may mga estudyante pa tayo, kahit mga senior high school, sumasama sila kasi natutuwa sila sa ganito na ano ata sila, na-challenge sila sa ganito. Okay. Ay, naano ko po dati, nakalimutan answer. Kalimutan. Mammals, sabi niya. Oy, baka may sasagot. Ako, I make my own food, sabi niya, 'di ba? I cook my own food. Okay. Alright. Sabi niya fungi. No, hindi fungi, guys, kasi yung fungi they absorb they have their own food. They get their food from decaying matters, 'di ba? By producing enzyme. Okay, autotrophs. Okay, very good. Yes. So autotrophs. Yan, like plants, algae, bacteria. Kaya nga po sila yung producers. Lalo na yung plants, 'di ba? Sila yung producers, sila yung kinakain natin. Alright, sige. Okay, ano yung kabaliktaran naman ng autotrophs? They don't produce their own food. Okay, for example, lumalabas dyan is a grasshopper is a ganon. Tapos A, B, C. Oh, yun yung sagot niya. Sige nga po. Yan. Tayo din ay hindi autotrophs. Tayo ay yon. Okay, ano yon? Gusto niyo ba ng clue o hindi na? Okay. Ay, naku, 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 naku. Ang galing, galing, galing. Tama, okay? Heterotrophs. Okay, good job kayo dyan. Okay, yan. Lumabas na yung ating live. So, if you want to do free mock boards, mag-message lang po kayo sa aking blue app. Ano po yung blue app? Ito po, yung tinuturo ko. Nakikita nyo po to? Yun. Yan, ito. Ito ito, yan. Ito, yung blue. Yan, yung may letter F. Okay? Yan po yung blue app. All right, number 18, which ecosystem has the greatest biodiversity? Yan. So, yan ba yun? 'Di ba? May mga different biomes tayo, ecosystem, forest, mountains, isama mo na yung tundra, yung mga yon. Okay. Opposite pala. Sorry. Yes, opposite. Okay. Ano to? You can just imagine kung bakit greatest biodiversity. Yon. Kung bakit. Kasi nga naman, 'di ba? Napaka-conducive yung climate doon, okay? Alright, tropical rainforest, rainforest, forest, rainforest, sabi, aquatics, okay. Okay, and let's reveal the answer. And the answer here is tropical rainforest. Okay? Maganda naman sa LED kasi may pagpipilian ka. Yan. So, pag nakita nyo lang forest, o di forest lang, pag rainforest, rainforest lang. Okay, yan. Okay. Rainforest, Amazon. Oh, di ba? Ginabangan tayo ni Sir Bobong Nilalang. Okay, good job. Okay, so ito, yan. So, tropical rainforest, yan. So, hot, wet, dense forest. Okay, ito yung highest biodiversity. Lowest na biodiversity is tundra. You can just imagine, cold, frozen, treeless. Okay, so, lumalabas din po yun. Sabi niya, tundra is, tapos ang sagot niyan ay treeless. Or minsan sabi niya, treeless, sagot niya ay tundra.
Okay, yan. So, basahin nyo na lang. Madali silang man. Coral reef. Adi dun sa water. Okay, pag temperate forest, okay, four seasons po siya. Okay, yan. So, di ba ito yung nagbabago yung kulay ng trees. Alright, grasslands, okay? So, home to grazing animals. Ito yung mga yung savanna. Okay, pag sa ano pa, kumbaga sa biome pa savanna. Okay. Desert, syempre alam na natin, mainit. Okay, mainit sa umaga, malamig sa gabi. Okay. Taiga or boreal forest. Lumalabas din po to. Pag minsan hinahanap, taiga is also known as, so that's boreal forest. Okay, ito yung may pine trees sila. Okay, freshwater, syempre, o di sa rivers, yun yung mga non. Okay, and marine ocean dun sa salt water. Okay. Number 19, in research, this is known as uneducated guess. Oh, eto mamamamay yung tinanong mo. Sabi mo na, ma'am, sabi ng instructor ko, educated guess. Sabi ko, yes ma'am, yun naman ang inaral natin. Yan. Okay, so in research, this is known as educated guess. Okay, ang lumalabas din po minsan is, this is testable. Okay, ito ba yung tinetest po nila? Okay. Yan. So, if you want to do free mock boards, mag-message lang po kayo sa Blue App. Okay. And then, marami na rin po akong mga videos doon. Even mga actual questions na lumabas. Yan. Since nag-start ako, nung nag-take ako, tapos yung mga sinasabi ng mga nagre-review sa akin ng mga lumabas, talaga pinalabas ko po sa ating mga videos. So, puntahan nyo lang po sa Red App. Okay. It's Gurography pa rin po yung pangalan ko. Alright. And the answer there is, of course, hypothesis. Yan. Kailangan talaga may hypothesis para para meron tayong pag-startan dun sa ating research. Okay? So, educated naman po siya. Okay, yan. Usually, uh, yun yung hypothesis mo kasi yun yung natural na nakikita mo or na-observe mo. Okay? So, sabi niya, if plants get more sunlight, then they will grow taller. Okay? Kasi yun naman yung talaga na nakikita natin na order of things. Okay. So, ito hypothesis. Ito yung mga terms na lumalabas sa ano. Okay? So, hypothesis yan, educated guess or testable, okay, prediction, okay, before na may experiment. Okay, assumption, ito naman yung, ito, lumalabas din is, you accept it, okay, without proof, okay, or you believe it to be true without proof. Yan lumalabas po sa Prof Ed or minsan sa Soksai. Okay, so sabi niya, example, assuming all participants answer honestly. Okay, so tingnan niyo yung difference nitong hypothesis at saka assumption. Okay, ito naman yung theory, well-tested explanation na yan. Okay, backed by lots of evidences. Okay, so ito yung after mo na magkaroon ng research. Okay, and of course, law, ito na yung uh, ito na yung it's a fact. Okay, napatunayan mo na to. Okay, like for example, law of gravity, Newton's laws. Okay. 20, it is a set of ideas or claims, ito yung that look like real science but do not use proper testing or rules and includes astrology, phrenology, and alchemy. Okay. The best. Idol ko talaga si Madam Karen. Hello, sir! Napadpad ka dito, Sir Michael. Naboboard ka dyan sa Vietnam? Again, it is a set of ideas or claims that look like real science but do not use proper testing. Uy, wala talagang Ate, kinuha po kasi ni Papa Sipi ko kaya hindi ako nandito kanina. Sabihin mo, May, nag-aaral po ako. Huwag niyo pong kunin. Sabihin mo. Marami pa akong naaaral. Oh, ito yung yung halos walang nakakuha last time. Okay, it starts with P. Yan. Hindi siya real science. Okay, dapat alam nyo to, guys. Guys. So, sabi, false science. Yes, it is a false science, but that is not the term. Okay, theory, hindi po. Hindi po. Hindi siya totoong science, 'di ba? Ang real science is, for example, biology, 'di ba? Kasi lahat po 'yung nangyayari doon is proven and based on facts, okay? Mga empirical uh, empirical observations, 'yon. All right. Okay, ayan. So may tama. It is
pseudoscience. Yes, pseudo. Okay? Yan. Kasi pag false, okay, false, 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 false science. Ay, naku ah. Okay, di false science kasi sabi mo nag-start with P. Ay, naku ka. Okay, so ito, tingnan natin. Okay, so real science, di ba, nag-experiment tayo. Ang pseudoscience, walang proper testing. So, of course, pag walang proper testing, you cannot verify, okay, yung andun doon. Okay? Alright? And ang science po, they are open to criticism. Kasi pwede naman talaga, kasi nga, pwede mo naman siyang i-prove, okay? But ito, yung sa pseudoscience, ay nako, wag kang magtanong-tanong, basta yun na yun. 'Di ba? Yun na yun. Okay. Alright, so tingnan natin. Okay, so ano mo i-explain natin lang natin yun, malay natin, 'di ba? Ano, at least yung astrology alam natin, 'di ba? Ito yung mga astrology is binibase nila yung personality mo dun sa planets and stars. Okay? For example, ako, Scorpio. Scorpio daw, ganito daw yan, ganito daw yan, ganito daw yan. O, di ba? Eh parang, oh, tugma sa akin, pero bakit tong friend ko Scorpio pero hindi naman parehas yung ugali namin. So, pseudoscience po talaga yan. Okay, phrenology, ito po yung binibase nila yung talino mo or yung character mo. Depende sa shape ng ulo mo, size, yung mga ganon, yung mga nooks and crannies ng ulo mo, mga ganon. And alchemy, ito na, akala ko nung bata ako, nagbabasa ako ng Reader's Digest, akala ko talaga totoo yung alchemy. Okay, so ito yung gumagamit sila ng magic-like formulas para i-turn ang mga metals into gold. Okay, all right. Okay, so yan, that's the end of our live. Yan, so maraming maraming salamat po. I'm so happy. Maraming nakapasok ngayon. Yan, so magre-record pa ako ng aking soksay ngayon. Okay, so maraming maraming salamat po. Yan, and TTHS po yung aking live. Abangan nyo po yun ha. Yan, pag gusto nyo pong mag-Macboard, yan, nasa pre-board na po tayo. Pasok kayo sa Blue App, message nyo lang po ako. Okay? And meron pa tayong Red App, marami pong videos doon. Okay, yan. So pagpasok po kayo sa ating GC for Macboard, basahin niyo po yung rules doon kasi gumagawa pa ako ng mga top 10. So kung ayaw niyong sumama sa top 10, so you have to read the ano yan. Okay? Alright, so sabi niya, bye, bye! Sabi niya. Okay, good night po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Na, na, na.